habang nakatutok ang bansa sa impeachment trial sa Senado, tila natabunan na rin ang usapin ng flood control. Palagay mo sinasadya yun? May mga siguro hindi sila ginagalaw. Ha? May mga hindi ginagalaw. Hindi, parang ay salamat, may flood. Ay salamat, may impeachment trial. Pang-distract sa mga tao. Oo, ay salamat, kinasal na si Vincent Ko at saka si Bea Alonso. Iba na ang pag-uusapan ng mga tao. Habang nagkakaroon ng mga bagong isyong pag-uusapan, parang feeling ko lang, hula ko lang, natutuwa sila. Kasi hindi nila kailangang pag-usapan yung mga napakarami pang hindi pa napapakulong, napapanagot at nililitis. Kaya dapat hindi rin bumibitiw ang media. Oo. Dahil sila lang ang magbabantay. Kung hindi nakikita ng mga tao, hindi natin, malay natin, may mga nangyayari na behind the scenes, ano? Oo, maraming nangyayari behind the scenes. Ano ka, doon na nga lang sa hindi ba yung mga nag-uurungan ng mga testigo doon sa mga missing sa bungero? Oo. Eh kasi nakalimutan na rin. O so, tuloy-tuloy ang negosasyones. Ako? Kaya sa kabila ng ingay sa Senado, Corina, nasa na nga ba ang investigasyon tungkol sa flood control at kailan pa uusad ang mga kaso? Sabi nga, mahiya naman kayo. Ay, nako. Okay, so wala po kaming mahagilap na magsasagot sa tanong na bakit nakatenga pa rin itong flood control project na nasimulan na, binayaran na ng buo, pero nakatenga na ng 3 taon, na-discover nyo na, pinakita nyo na sa TV kay Pangulong Marcos, pero iniwanan lang din doon. Ano ang balak? Hindi ba ng gobyerno? Wala po kaming mahagilap, kaya yung amin pong most hated reporter ng mga kinauukulan pagdating sa flood control scandal, Joash Malimban, nandito po siya ngayon sa ating programa para naman malaman natin ano ba talaga ang nangyayari behind the scenes. Dahil sigurado alam ni Joash yun. Kasi marami na rin siya investigative reports at nakikita niya yung status ng mga flood control projects sa field. Correct. Una, bakit nauunahan mo ang gobyerno? First of all, syempre good morning muna, Corina and Willard. Yung siguro pag-una ng media dun sa gobyerno when it comes to siguro locating itong mga flood control projects na ito. Ewan ko, personal experience as a reporter. Una, ako ugali ko kasi medyo nag-geek out ako minsan. Halimbawa, nung pumutok itong flood control scandal, binuo yung sumbong sa Pangulo website. So ako, ugali ko yung magbusisi ng data. So makikita ko sino yung mga top flood control contractors dito sa lugar na to. So pag tinignan mo na siya, pag kinorroborate mo na siya dun sa ibang statements na lumalabas, mga affidavits, dun mo makikita, ay ito, parang possible, pwede mong tingnan, pwede mong i-check kung ito ba ay possibly substandard, then you consult to the experts kung ito ba ay substandard projects. Then second, marami na rin talagang mga kababayan tayo na, yun, alam mo yung, napupuno na sila na mismo yung nagsusumbong, lumalapit sa media, sa kinauukulan para ma-expose itong mga flood control projects dito sa kanilang mga lugar. May napuntahan kami isang beses sa Bicol. So ito, yung mga tao, nung pinuntahan namin yung flood control project na ito, nakita namin sa video may nag-post. Tapos napansin namin kinabukasan na wala yung video. Ay! Pinuntahan namin. Tapos, yung mga mga residente doon, sabi nila, may lumapit po dito, may pumupunta na sinasabihan kami na i-delete yung video na ito. Luckily, napuntahan namin sometime after yung lugar. Then, humarap yung mga residente, pero naka-anonymous, parang gano'n. Sinabi nila na, last year, gumuho na rin yan. Tapos, saan banda yan? Sa Camarines Sur. Yeah. So, Okay. gano'n, usually marami na rin mga taong lumalapit na rin talaga. Mga taong lumalapit na talaga. So, ang tanong ngayon dyan, ano sa palagay mo? Bakit masipag naman, mukhang masipag naman si Secretary Vince Dizon, pero bakit ang tagal nila? Bakit mabagal ang kanilang pagtukoy sa mga lugar na ito? Kapag ba nilabas mo sa report mo, kinukuha nila ang detalye sa'yo? Depende Merong mga reports ako before na trinay kunin din ng Department of Justice yung details. For instance, yung nirelease natin na report doon sa isang construction company na related kay Senator Mark Villar. So, yung INE Construction kasi na ito, ang authorized representative niya, nung nakita natin,
pinsan ni Senator Mark Villar, nakalaunan, yung pangalan niya lumabas din sa affidavit ni Yusek Roberto Bernardo. Pero ngayon, hindi ko rin alam kung saan napunta yung investigation doon. Kasi di ba, I mean, hindi naman siya under investigation right now. Without, of course, without preempting naman kung ano bang ginagawa ngayon ng Office of the Ombudsman, ng Department of Justice, and ng Department of Public Works and Highways. Pero ayun, I think meron din naman siguro sariling investigation na ginagawa yung DPWH and yung other government authorities. Pero I guess, siguro questionable lang din na hindi nga natin makita agad. Kasi marami rin naman silang field teams sa tumitingin ng mga flood control projects. Pero hanggang ngayon, hindi nila maisa-isa eh. Katunayan, nitong huli lang, nag-viral ng isang report natin sa Valenzuela City. Pinuntahan namin yung isa sa mga flood control projects na nakalista doon sa affidavit ni Yusek Bernardo. Itong flood control project na to, sabi ni Yusek Bernardo as a state witness, ito raw yung isa sa mga pinangalan kay Senator Chis Escudero through Maynard Ngu na project. So pinuntahan namin. Pagtingin namin doon, as in, sobrang pangit talaga ng pagkakagawa. As in, gumuguho yung mga... Bitak-bitak na siya. Hindi pa siya tapos, 90+% tapos, pero bitak-bitak na agad. Tapos, Magkano ang budget doon? 100 million. Wow. That's only phase 3, yung phase 3 lang ng project. May phase 2 pa, na di namin napuntahan yung part na yon kasi mas malayo pa siya na part nung parang creek. So, ayun, sabi ko, parang bakit hindi muna tiningnan yung ilang projects na nandun na mismo nakaspecify na sa affidavits ng state witnesses. Alam mo, kaya hindi ako makapaniwala talaga. Bakit ba sa sistema natin, labas sa usapan ang mayor at saka governor? Hindi ko maintindihan yon because sila ang nakakakita ng mga nakatenggang project. Why? Constituency nila, yung mga kinasasakupan nilang mga mamamayan, ang apektado eh. So, alam nga namang hindi pakialaman yan ng mayor o hindi nila alam. At di ba may mga permit na galing sa City Hall? Kaya dapat may alam din ang City Hall Correct. sa nangyayari. So in a way, they're complicit. If you ask me, because tumatahimik sila eh. Kasi sasabihin nila, wala sa amin yan, national yan eh. Bakit hindi sila magreklamo sa national? Bakit hindi manggaling sa Office of the Mayor ang pag-imbestiga kung sino mga kumita dito? Siguro, di ba, pag politiko kasi ayaw mong gumagawa ng kaaway. So, Joash, ano ba ang sistema? Ano ang lumalabas na modus? Bakit maraming nagkalat na ganyan? Well, kung magbe-base tayo dun sa affidavits din ni tag dito, hindi PWH official sila Bryce Hernandez, JP Mendoza, si Yusek Bernardo, meron silang inilabas na scheme talaga. So, yung mga projects na ito, nagsisimula pa lang, even before sila ma-insert as project sa NEP. So meron pa lang, doon pa lang sa monitor nung Development Council, di ba parang kinukulit nila yung mga kailangang projects ng isang municipality, ng isang locality. Doon pa lang, meron ng influence daw na naipapasok yung mga mayors, yung mga governors, yung mga congressman. After doon, sa kanila parang nagkakaroon ng papangalanan kung kaninong project to, di ba, kung kaninong congressman to ibibigay yung kickback doon sa scheme na nakalagay sa affidavits ng mga DPWH officials na responsible. Pero ito lang din, pansin ko lang din, observation ko. Sinasabi nyo nga, Corina and Willard, na parang bakit hindi sangkot yung mga local officials, no? Kung papansinin nyo, doon sa mga may kaso right now, wala kang makikita na congressman na nakakulong or siguro yung talagang may mabigat na kaso. Kung matatandaan nyo, last year, may separate hearings ng Senate, saka ang House of Representatives. Pinapatigil nila yung House of Representatives kasi sabi nila, may possible conflict of interest kasi sila yung involved daw. Pero ngayon na makikita nyo, nakakulong si Senator Jinggoy, si former Senator Bong Revilla, mayroong isang congressman na corroborated sa lahat ng affidavits ng mga state witness. Pero hindi natin nakikita ngayon. Former congressman ito. Okay. Ayan, Sino yan? Si Saldico? aside from Zaldico, Oo. ito, syempre nasa affidavit ng pwede ko naman siguro manggitin. Oo Si former naman. Caloocan Representative Mitch Kahayon Uy. Oh. Nandun siya sa affidavit ni Bernardo, Henry Alcantara, saka ni nung mga BGC boys. Both Hernandez and JP Mendoza. Pero hanggang ngayon parang hindi ko nakikita yung pangalan niya dun sa may mga kaso dito sa flood control scandal.
Ay, kaya naman pala sila lahat bumoto. Pabor Pabor sa impeachment. Tapos may mga contractors pa, hindi Meron ba, pa. Jowash, Yun, Corina? Yung sa ICI, may Oo. recommendation sila. Pero Yung hindi na napakalinaw makikita. na talaga na conflict of interest. Oo. Yung ICI, may 6 yun eh. Nirecommend sila, di ba, sa Office of the Ombudsman. Nung bago ma-dissolve yung ICI na contractors. Ngayon, ang sinabi ni Assistant Ombudsman Miko Clavano, ang meron pa lang for preliminary investigation is Noel Rivera and, sino ito? Jojo Ang. Pero yung iba, for example, yung mga na-report na rin natin before, si Congressman Edwin Garjola, na-freeze pa yung kanyang mga assets dun sa AMLAC. Pero hanggang ngayon, wala siya dun sa mga talagang recent investigations or hindi masyadong lumulutang yung pangalan niya. So, okay. So, ano ang nakakausap mo sigurado si DPWH Secretary Vince Dizon, no? So, syempre, lalo na sa una, ang ganda ng, syempre maganda yung image ni Secretary Vince Dizon, parati nakakunot ang noo, mukhang pagod, nangangayayat, nakakatingin sa mga flood control projects at ghost projects. Bakit? So ano ang sabi niya sa'yo? Bakit mabagal ang aksyon? Wala bang balak ang DPWH na tapusin yung mga flood control projects na yan? Saan napunta yung pera? Ngayon na binawasan ang budget ng DPWH, paano nga naman nila tatapusin? I think parang naging consistent naman yung statement sa akin before ng DPWH. Hindi lang si Sec Vince, kundi pati yung ibang mga undersecretary na nakakausap ko. Sinasabi naman nila lagi na pina-prioritize ngayon yung pagtapos dun sa mga hindi natapos na flood control projects nung last year. Kasi meron syempre yung mga natenga na talaga eh. Tapos sabi nila wala ng budget or yung halimbawa ibang contractor kasi tumigil na sila dun sa paggawa mismo kasi wala na raw budget na ibinibigay. So, Pero fully paid na sa papel. yun ang hindi ko sure kasi parang may process siyang sinusunod kung bago maibigay yung yung payables kapag may ginagawang project. 'Di ba kaya nga nangyayaring scheme before, yung mga contractor nagbibigay sila ng advance payment dun sa mga responsible sa DPWH officials, sa congressmen or dun sa mga officials na involved bago nila makuha yung payment talaga nila. What? Abonado pa sila sa May lagay? may ganon na nangyayari, di ba? Abonado pa sa suhol. Okay. Okay. Kakaiba, So no? abonado pa sila na una na, tapos hindi magre-release. May ganon. Kasi hindi natapos yung hindi na nila ma-release yung budget dun sa mga flood control projects na yun. Kumbaga advance payment yun ng mga contractor, di ba before, nalaha dun sa Senate Blue Ribbon Committee hearing na mag-advance payment sila para makuha nila yung project. Ganun yung nangyayari. So kukuha na lang sila ng parang pinaka-kickback nila after na makuha nila, ma-claim nila yung project na yun or yung contract na yun. Ganun pa lang nangyayari. Modus nila. Saka di ba, Corina, Jowash, may in-identify si PBBM na top 15 contractors na may Oo mga nga, pinakamalalaking nasaan ba yung listahan na yun? Pwede ba kontrata nating hugutin sa yun, yung flood listahan? control projects. So, Oo. ano nang nangyari doon, Jowash? Anong napansin mo? Doon sa top 15 na yon, ilan na yung nakasuhan at ilan pa yung wala? So, sa top 15, so far ang may kaso, syempre, nakakulong ang Diskaya couple na tinaguri ang flood control king and queen. Yung isa doon, yung Sims Construction, nasa state witness siya ngayon, si Sally Santos. The others naman, ang alam ko yung sa top-notch catalyst builders, under investigation siya, kaugnay ng cases nila Senator Jinggoy saka ni Senator Bong Revilla ata, kung di ako nagkakamali. Wow Builders, ganun din. Pero hindi pa sila ata ngayon talaga nakakasuhan as far as I know. So, under investigation pa rin yung sa part nilang alam ko. Ang maganda niyan, meron tayong listahan nung 15. Meron yan, may graphics tayo dyan. So, yung 15 yon, nakaupo dyan ngayon ang Ombudsman at saka Secretary Vince Dizon. Iisa-isahin natin ngayon to, di ba? Kung ano-ano ba ang mga project ng legacy, which is number 1. Okay, tapos Anong status niyan? anong status niya, anong status nito. Kasi parang ang kinaya-kaya lang nila are the Diskayas, no? And so, itong 15 na ito, na isa-isa na ba ito ng DPWH sa tingin mo, Jowash? Ang alam ko, as early as last year, pinupursu na talaga nila yung cases dito sa mga contractor na ito. Pero parang hindi lahat eh. Kasi halimbawa, yung legacy niya, never ko na ulit siyang narinig after nung pag-mention doon sa
sa mga dun sa hearings last year. Pero ngayon parang yung projects nila hindi ko nakikita. Parang na-focus as far as I know yung Top Notch, yung Wawaw Builders, yung of course yung Diskaya Companies, tapos yung Sims Construction, MG Samidan, pero the rest parang hindi ko naririnig din eh. Well, if you talk to their friends, the friends of the owners of these construction companies, sasabihin, wala naman silang ghost project. Unahin na natin ang mga ghost project. Kasi si Pangulong BBM ang gumawa ng listahan na yan, remember? Di ba? Naglabas siya ng, eto ang mga top 15. If I'm not mistaken, nanggaling yan mismo sa Malacanang. So, bakit nalagay doon in the first place yung top 15? I think it is based on kung gaano kalalaki ang mga kontrata nila with Yes. government. Not necessarily are they guilty, no? Okay, pero how do we know what's happening? Hindi natin alam kung ano ba yung nakita nila sa number 1, sa number 2, number 3, number 4. Kasi parang ang naririnig ko lang, parang 4. 'Di ba? Mga 4 lang na construction company. Ano ngayon yung accountability ng gobyerno para patunayan sa madla na ginagawa nila yung trabaho nilang pag-iimbestiga? Saka hindi rin porke hindi siya ghost project, wala nang sabit yan. Kasi di ba, kahit nandyan ang proyekto, may overpricing. Overpricing, Sobra- substandard, substandard. gumuho na. Oo, wala pang isang taon, gumuho na. Oo. Hindi Kaya ba? dapat makita rin kung ano-ano yung mga, halimbawa, gaano kalaki yung kontratang nakuha at yung breakdown ng bawat kontrata. Right, oo. So, going back to the local government, so you agree na dapat kasama sa accountability ang mga local government officials? May mga nakakausap kasi tayo talagang local government officials na parang sila eh. Ito sa Batangas naman mga nakausap ko na ilang government officials. Sinasabi nila na bakit ba kami nasisisi? National government to, yung project na ito. And of course, parang sila naman daw hindi naman daw nagiging parte ng consultation kapag nai-implement itong mga flood control projects or at least the other infrastructure projects as well. Marami rin kasi yung mga nagsasabi na mga ibang local government units, hindi nila alam actually na may tinatayo dito sa lugar na to, which is weird kasi hindi ba kailangan mag-secure ka muna ng mga applicable permits para dito sa mga proyekto na ito? Oo. Pero I agree na kailangan merong accountability, at least a stint of accountability dito sa mga local government officials. Kasi for sure, meron din sila, siguro kahit papano, kakaunting knowledge dito sa mga ginagawang proyekto dun sa mga lokalidad nila eh. Kasi ang bilis silang maghugas kamay. I mean, okay, they have basis in law dahil hindi talaga sila kasama. Pero nandun yun sa iyong kinasasakupan, alangan namang hindi mo yan sisitahin. Dapat naman nag-iikot siya at least, ano? At Oo. alam niya kung anong nangyayari sa lugar niya. Oo, kasi medyo napipikon ako kasama pa sila sa mga inspeksyon ni BBM I mean, maintindihan ko si BBM nandun sa Torre, nasa Malacanang, pero yung local officials, hindi ba? Parang hindi nakapanipaniwala. I mean, they have to do something about the law, about that. Pero hindi nga natin alam dahil yung mga congressmen, ang daming sabit, hindi na binabanggit. So, ang tanong bakit? Ewan ko lang. So, Ito namang balak na gawing state witness, si former DPWH Secretary Yan. Manuel Bonoan. Oo. Ano tingin mo, Joash, ang magiging impact nito sa lahat, sa investigasyon, sa mga kaso? Malaki yung factor din kasi ni former Secretary Bonoan. Pero di ba parang ang nagiging debate nga dito, dapat ang state witness is not someone least guilty. Hindi naman least guilty, pero someone who appears to be not the most guilty. Okay. So hindi siya least guilty dapat. Basta hindi lang siya yung most. So siguro kung halimbawa magiging state witness talaga si former Secretary Bonoan, dapat makapagturo talaga siya nung sinasabi nila na bigger fish. Kasi kung i-review mo ulit yung mga affidavits ng lahat ng nagsalita, especially Yusek Bernardo, which is syempre pinakamalapit siya na state witness kay former Secretary Bonoan dahil siya ay undersecretary. Sayang lang kasi hindi na natin narinig din yung side ni late former Yusek Cabral. Kumbaga si former Secretary Bonoan, yung isa talaga sa mga nag-a-approve, nag-aayos ng mga pangalan when it comes dito sa mga kickbacks na ito. So, siguro kailangan niyang ituro sino ba talaga yung maituturing na mastermind dito sa flood control scandal na to. Oo, di Yung ba? mas mataas sa kanya, ano? Sa katungkulan, sa responsibilidad. Bakit ang prosecution kahapon, pinatatanggal nila ang mga cases against Manuel Bonoan? Para ma-discharge na siya. Para Oo. As ma-discharge. accused at
maging state witness na officially. Ganun ba yun? Kailangan mo nang ma-discharge I as see. accused. Yun Oo. pala ang paliwanag doon. Okay, so mahalaga ang sasabihin ni Secretary Bonoan. Pero dapat, ang kapalit, magpangalan siya. Hindi Yeah. po basta-bastang state witness ka na lang, ligtas na, di ba? Ang Right. iba pang may sala. Oo. Pero okay, Joash, parang gusto ko 1 oras natin ito pag-usapan pero meron pa tayong 2 kailangan pag-usapan. So ano dapat ang gawin, tingin mo? I mean, not as a reporter, as maybe as in your opinion, ano ang dapat mangyari? Ako, para lang naman sa akin, of course, first review lahat ng affidavit ng mga nagsalita. Kahit hindi sila state witness, kasi mahalaga yung kanilang ibinahagi. For instance, the Discayas, parang kinalimutan na natin lahat ng pangalan na Binanggit nila. Ang dami nilang congressman na binanggit, pero hanggang ngayon, parang hindi siya masyadong nabusisi ng pamahalaan dun sa mga investigasyon nila. And of course, siguro i-check din sino ba talaga yung people in power talaga nung time na nagganap itong, sabi nga natin, tinaguri ang most kumbaga controversial or the biggest corruption scandal in the history of the Philippines. 'Di ba? Sino yung mga talagang namahala? Sino yung talagang person in power para sabihin nating may kakayahan na mag-conduct itong corruption na ito dito sa pamahalaan natin, especially sa DPWH. Oo. Ako naman, tama naman yung sinabi ni Joash, no? Pero sa akin naman, kung gusto rin lang naman nilang bulahin ang madla o i-distract o, di ba, kalimutan nyo na yan. Sana magka-amnesia na lahat ng tao dito, parang ganyan, di ba? Tapusin nila ang mga project. Kasi kung hindi na nakakaramdam ng baha ang tao, baka patawarin na lang sila At hindi na natin sila sisingilin, di ba? Lalo't ibalik nila lahat ng mga ninakaw nila, di ba? Pero ngayon nakatenga pa rin, hindi pa rin siya tinatapos. Yung ghost projects, parang wala na silang balak na gumawa talaga ng proyekto, mga fully paid. Hindi ba? So, kung tatapusin lang sana nila ang problema ng Pilipino sa baha, baka sakali, hindi ba? Magpabola na lang tayo. Dahil nakakamatay yung ginagawa nilang kapabayaan Hindi lang na. Yung, alam mo yung baha na naman. Eto na naman ang sakit. Eto na naman hindi tayo makakadaan dito. Traffic. Perwisyo. Naging buhay na natin. Okay, ngayong nalinawan po tayo sa pinakahuling ulat sa isyong ito. Alamin naman natin ang komento ng ating mga manonood online para malaman ano ba talaga ang sinasabi nila tungkol sa flood control probe. Nang tanungin namin sila, ang sabi nila, sabi ni Louie Boy Francisco, it all started in 2016 as admitted by Discaya in front of Senator Bato de la Rosa. Sabi naman ni Nisa Tagakay, you can twist the truth kasi nga bend the law Bend the truth, tapos bend the land next na ang bend the air. Bend the air? Ano yan? Arjan Aquino, masama noon pero mas malala ngayon. Si Saldico and Romualdez, untouchable Bakit kaya? Your guess is as good as mine. Frederick Diaz, sabi niya, bakit kaya walang nakulong ni isa? Hehe. Ayun na nga. Sabi naman ni Jacqueline, akala kasi nila, pag change administration, same pa din. Ang problema, nag-away sila. Ayun, nagkaalaman na ang problema. Kahit sampalin mo ng katotohanan, ayaw pa din nilang maniwala. Okay, so, Joash, pwede ba silang tumawag sa'yo diretso? Pwede naman nila akong i-reach. May email naman ako. May email ka? Pwede ba banggitin? Banggitin mo, Ayan, pero J. maghanda ka, ha? Ayan, Baka kabahain ng ano. Nagre-receive naman tayo ng tips, especially when it comes to these kinds of projects, sa mga infrastructure projects, sa mga localities. And ready naman talaga tayo puntahan ito kahit saang parte pa yan ng Pilipinas. No? So, jmalimban.billionario@gmail.com naman yung jmalimban contact. at gmail. I'm sorry. jmalimban.billionario@gmail.com. Ayun. So, pwede po kayo magpadala ng mga letter, ng mga tips, Oo. ng mga leads dyan sa mga inyong mga localities when it comes to these projects. Ayan. At kung kayo babanggit ang pangalang pinaghihinalaan ninyo, sabihin ninyo kung bakit, ha? Ang hirap naman kasi na magbabanggit ka lang ng pangalan dahil lang napanaginipan po ninyo. Kailangan may konting lead o ebidensya. Maraming salamat, Joash. Thank you, Joash. Thank you rin, Millard and Corina. Ayan, ang ating Nobel Peace Prize winner, si Joash Malimban.